So eto mga idol, isa sa sinasabi ng karamihan na isang mabigat na laban para kay Naoya Inoue ang makaharap sa ngayon ng kapwa undefeated Japanese superstar na si Junto Nakatani. Kung saan ngay dito sinasabi ng ilang boxing analyst na isang labang susubok sa tibay ng tinaguriang halimaw ng Japan. So breakdown natin ang labang ito na base lamang sa aking opinion sa ating nakikita sa mainit-init na salpukan. So kilala bilang the monster ng Japan si Naoya Inoue dahil sa isang explosive pressure fighter at aggressive counter puncher na sa bawat laro nito sa itaas ng boxing ring ay hindi ito sugod ng sugod at mabilis mag-cut ng distansya na gamit ang footwork at may estilo na mahirap basahin. So laging alisto ito sa laban na kahit anong klaseng anggulo ay kayang bumitaw ng malakas na suntok na mahilig dumikit sa kalaban na tinatawag na bonfire na sa sobrang lapit ay kayang sunugin ang kalaban, plus power and speed and timing. Nahilig din itong pumuntirya ng bodega na para ibaba ng kalaban ang depensa at dito sasamantalahin ang nakababang guard. Subalit dito ito nasubukan nung makakalaban ang southpaw boxer na si Luis Nery. Nasa liit dito ni Luis Nery ay medyo nahihirapan ito na basahin ang kaluweting kalaban na hilig bumatos sa left hand. Kung kaya't nang masalo nito ay bumagsak si Inoue na sa pangalawang pagkakataon naman ay muli itong bumagsak kay Ramon Cardenas na isang orthodox boxer naman na kalimitang hilig rin bumato ng left hand na siya namang nasalo ni Inoue na dahilan ng pagkabagsak din nito. So dito nagkaroon ng ilang idea ang mga boxing analysts na sinabi ng mga ito na glass chin si Inoue na sa mahinang ligaw na left-handed punch ay bumabagsak kaagad ito. So rito naman natin na ikumpara na iba si Nakatani sa lahat ng nakalaban ni Inoue dahil sa boxing profile nito ay malayo sa ilang nakalabang matigas na boksingero na bukod sa pagiging matangkad ni Nakatani ay siya namang may knockout power pa na kaya ring magpatulog ng kalaban na ilan sa advantage nito ang pagiging southpaw na siyang kadalasang nagpahirap sa laro ni Inoue. So ilan sa katangian ni Junto Nakatani na sa tuwing lumalaban nito ay kilala bilang the Big Bang ng Japan na hindi lamang basta kaluwete, ito ay tinuturing na typical na southpaw na kalimitang ginagawang advantage sa kalaban ay ang taas nito na kayang bumato ng suntok sa long distance na mapakanan or kaliwa ay parehas may taglay na knockout power. Nasa height advantage kay Inoue na sa taas na 5'8 to 5'5 ay isang matibay na pang-commitment sa labang ito. So kinilala ito bilang isang modern of boxing na sa haba ni Nakatani ay kayang kumonekta sa long distance ang kaliwang kamao. Nataglay rin sa pakikipaglaban ang basahin ang katunggali at pag pinasok ang depensa ay rito ito parang mantis na magpapakawala ng kanan at kaliwa. So hilig nito ang dumistansya sa kalaban dahil nga sa reach advantage nito sa kanyang taas. So kaya posible na rin medyo magbago ang game plan ni Naoya Inoue nang dahil sa haba ng kalaban. Subalit isa nga ito sa pressure at aggressive fighter kung kaya't sigurado tayo na papasukin nito ang depensa ni Nakatani. Na kung makipag long distance ito mga idol kay Nakatani ay malabo nga ito na makapatama. So magandang laban ito dahil sa parehas may pamatay na kamao na bihirang mangyari na magkasalpukan na rin ang parehas malalakas na mandirigma. So prediksyon ko sa labang ito, knockout kay Nakatani.